Alright guys, may reaction video tayo dito kay Rob Trip. Alright, dito sa Alyasa para sa bagong Pilipinas Rally. Alright, ginanap itong rally na to dito sa Bicolanos gather to show their support as President Ferdinand Marcos Jr. champion the administration senatorial slate at Alyasa para sa bagong Pilipinas. Rally in Pili, Camarines Sur ngayong March 7, no? Ayan, kahapon. United under banner at Alyansa this coalition of reinforcement and administration vision of bagong Pilipinas focusing on an all-inclusive plan of economic and social transformation. Alright, panoorin po natin ang ating reaction video ni Rob Trip. Alright, let's get it on. Awesome! Pag sinabi ko welcome, sabihin nyo back. Welcome, 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 welcome back. Welcome, welcome, bring it down. Sa sino mang maingay, meron akong ibibigay. Sa sino mang maingay, meron akong ibibigay. Mga lalaki, sabay-sabay ngayong hapon, limihising
mas marami ang babae ah. Baka sa babae ko ito maibigay. Mga lalaki, everybody, oh. Mga babae, sabay-sabay, ah. Naku, para sa babae yata. Maray na hapon sa inyong gabos. Ang inyong lingkod, Andrew E. Bicolano Ini. Ako po'y pinanganak, mga kaibigan, sa Bulacan, Camarines Sur. Sino dito ang nalalaman na kung saan pinagmulan ni Andrew E. Doon daw ang pinakamaingay? Sino kaya ang nagmamayari ng souvenir? Pag sinabi kong 12, sabihin nyo alyansa. 12, 12. Pag sinabi kong para sa, sabihin nyo kaunlaran. Para sa, sino ba ang pinakamaingay? Come on, everybody now! Nasaan ang ingay? Pinakamaingay! Come on! What? Asan ang pinakamaingay? Asan ang pinakamaingay? Here we go! 12! Alyansa! 12! Oh, para sa kaunlaran! Para sa Bicolandia! Sabayan niyo si Andrew E. Here we go! Here we go! Ako'y nasa Malate! Here we go! Umana sa akin na feel mo ko niya, feel mo ko noon. Nagtuturo na siya, hindi pa kami on. Upang di mahalata, siya ay nagpayabang. Come on! Bibinisitwa, daw siya sa alabang. Ako ay umabay, mahigpit na. Oh, naglalaway sa pata niya. Hapit na! Hapit na ako'y makalinga. Hindi ko siya matagpuan. Yeah! Pag di ka maingay, hindi ko bibigay ko dyan. Come on! We're the night, alright, let's go, baby. Oh yeah, at pinatayang hindi ko marinig. Oh, madalas, lumalaban. Para dito na ba? Here we go! Kakabi, hati ko, ako ay inaya. Inom daw kami, saan kaya? Kaya kaming dalaway, uminom na kami. Yeah! Kailangan niya ang baso. At sabi niya sa akin, cheer! At di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilo, nawala ng aking malay. Nang ako'y magising, aking napansin. Magana na motel! Come on! Kaya nasabi ko na ako, iispit na ako. Pagdamo ko lang yung friend ko, mahirap to. Wala sa isip ko, ang kanyang maiwag. Sa sino mang maingay? Come on! When the night, alright, let's go, baby. Oh yeah, ang pinatayang ilaw. Everybody see it! Oh, madalas, lumalaban.
lalabas. Ito ang kaiwan ng mga kamay. Come on! When I die, has come, oh yeah! Come on! Come on now! What? What? Come on! Here we go! What? Come on! Come on! What? 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 Ito ba ang pinakamaingay? Come on! Ito ba ang pinakamaingay? Bring it down! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Ang mga tinutukoy kong alyansa ay nasa inyong harapan. Kasama ni Andrew E. God bless Bicol! Thank you very much! Maraming salamat po, Andrew E. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat po. Anong sabi ni Andrew E? 12! 12! Para sa magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po, Bicol. Maraming salamat sa inyong lahat. At kayo'y nakarating dito sa aming konting rally para ipakilala po at magpakilala ang aming mga kandidato para sa Senado sa darating na halalan, na darating sa Mayo. Alam niyo po, kapag ako'y sumasama po sa kanilang mga lakad, ay sinasabi, kampanya mo naman kami. Alam niyo po, napakadali para sa akin upang iharap sa inyo ang ating mga kandidato para sa Senado. Bakit po? Dahil po, tignan naman ninyo ang naka-line up ng alyansa para sa Senado. Kung iisa-isahin po natin, bawat isa, narinig niyo po silang magsalita. Narinig niyo po sila na kung ano ang kanilang nagawa. Narinig niyo po kung ano ang kanilang mga pinaplano kapag sila ay naluklok sa mataas na office ng Senate. Yan po kaya naman. At isa-isa, sasabihin natin, madaling sabihin, di kalidad po itong mga ating mga kandidato. Pag pinagsama mo, halos ito na yung dream team. Kung tatawagin para sa politika, ito na yung dream team para sa Senado. Kaya po, nais namin muli na iharap sa inyo, ang ating mga kandidato ng alyansa. Kung pupunahin po ninyo, ang kadalasan, kapag may kampanya, lahat po ng mga kandidato, isa lang ang suot na kulay. Kung titignan niyo po kami, ay iba-iba po ang aming suot. Dahil po, iba-iba po ang pinanggalingan namin ng mga political party. Kaya po natawag po kami na alyansa. Dahil po, kahit na lahat po tayo ay may sariling pananaw sa mga sitwasyon sa ating minamahal na Pilipinas. Lahat sa atin ay may sariling pananaw kung ano ang mga solusyon para sa Pilipinas. Ngunit tayong lahat, bawat Pilipinong nagmamahal sa kanyang kapwa Pilipino, pare-parehong iniisip
Kailangan nating tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Kailangan nating pagandahin ang Pilipinas. Kaya naman po, nagkaroon po tayo ng alyansa na nanggaling po sa iba't ibang mga political party. Dahil sa kanilang pag-iisip, sa kanilang hangarin, ay makabuti, makatulong, at kahit na sino ang tutulong na magpakapit-bisig po sa amin, ay sinasama po namin para isama po natin sa pagtulong sa pagpapaganda ng buhay ninyo, para sa pagbibigay ng trabaho, para sa pagpapaganda ng inyong pag-alaga sa inyong kalusugan. Pinag-exercise pa kayo ni Senator Pia. Tignan niyo, hanggang sa rally pa lang meron na siyang nagawa na health para sa inyong lahat. Ito po ang ating, kaya po madali pong masabi na kami po ay ang tunay na alyansa na nagsama upang pagandahin, upang tumulong, upang magserbisyo sa taong bayan. Tingnan po natin kung ano yung ating mga kandidato. 8 po sa kanila ay nanggaling na po sa Senado. Nandyan po si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at Senator Soto. Ngunit si Senator Soto rin, ay lahat po sila ay matagal nang naging legislator at marami na silang nagawang pagpapatuloy, magsusulat ng magagandang batas. Bukod pa ron, si Senator Soto ay naging Senate President pa. Ay masasabi ko, dahil sarili kong karanasan, dahil po nung senador ako, siya po yung Senate President namin. At alam na alam ko kung paano siya magpatakbo. Kahit po nagtatalo kaming mga senador. Alam niyo naman kami, mahilig kami magdebate. Si Senate President namin talagang nahahanapan niya ng paraan na mag-agree po lahat. Kaya po pag sila ay nabalik na sa Senado, alam na po nila ang gagawin nila. Alam na po nila ang trabaho. Alam na po nila ang mga problema na kailangan bigyan ng solusyon. At alam nila kung paano patakbuhin, paano gamitin ang pamahalaan upang magdala ng serbisyo sa taong bayan. Sa katunayan, ito po naman ay galing po sa House of Representatives, naging congressman po. Andiyan po, Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Marcos, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Yan po mga record nila. Nakita niyo po, very experienced po. At alam po nila kung paano ang mga pasikot-sikot sa gobyerno. Alam po nila kung paano ang paandarin na mabuti ang ating pamahalaan dahil hindi lamang sa mababang kapulungan kundi pati na sa House of the Senate ay may experience silang lahat. Kaya po pagka sila ay naupo muli ay may pabayaan na, ipapaubaya na po natin sa kanila. Ako po sa palagay ko, ako na ang pinakamapalad na Pangulo kung sila ay mahalal lahat. Dahil kung yan ang mga kasamahan ko, napakarami po nating magagawa. Napakarami po kayong mararamdaman na benepisyo na nanggaling sa national government. Apat naman ang nagsilbi, kung hindi sa kabinete, ay sa tinatawag na cabinet rank. Bale, secretary sila. Andiyan po si Secretary Abalos ng DILG, ng local government. Dahil po nung ako'y umupo at iniisip ko, sino ba ang maganda siguro nakakaunawa sa mga issue ng local government, may balita ako na meron daw magaling na mayor dati sa Mandaluyong na maraming natanggap na premyo. Kaya sinabi ko, ayan, marunong yan, nakakaintindi. Kaya DILG Secretary noon, si Secretary Ben-Hur Abalos. At si Erwin Tulfo naman, naging Secretary po ng DSWD. Ganun din po ang aking pag-iisip.
Noong umupo po ako bilang Pangulo, sabi ko, sino ba ang kilala ko na walang ginawa araw at gabi kung hindi tumulong sa mga ating mga kababayang nangangailangan? At kaagad, naisip ko po, kilala ko yan, kaibigan ko yan, naging partner ko pa sa radyo yan eh. Ang ating magiging senator, Senator Erwin Tulfo. Andyan din po si Senator Tolentino na nanggaling po sa MMDA, yung Metro Manila Development Authority. Napakahirap po na trabaho yan dahil po, isipin ninyo, lahat ng mga lungsod ng Metro Manila ay kailangan pagkaisahin upang magsama-sama, upang magtulungan na pagandahin para pa maayos ang mga problema ng traffic, mga problema ng tubig, yung problema ng kuryente, lahat po yan ay siya po ang namahala niyan. At ngunit kahit ang ahensya niya ay Metro Manila Development Authority, ay masasabi ko po dahil ko pagkatapos po ng pagdaan ng Yolanda doon sa Leyte at sa Samar at saka sa Leyte at saka sa Visayas, nandun po ako. At panay ang hingi po namin ng tulong sa national government. At mabagal po ang response. Ngunit, ang una pong dumating na ahensya, hindi po namin nakalain. Ang unang dumating na ahensya sa Tacloban, sa Leyte, hanggang sa lahat ng Samar na tumulong na may dala na heavy equipment para mahanap po namin yung mga survivor po, para malinis po namin ang aming lugar. Ang unang dumating po ay ang MMDA, na hindi lang po Metro Manila ang sinisilbihan, siya po, nandun po, nagkita po kami ni Senator Tolentino doon sa Tacloban at nakatulong siya ng napakalaki. Si Senator Lacson naman, yun din, siya ay naging Presidential Assistant for the Rehabilitation and Recovery ng Yolanda Rehabilitation, si Senator Ping Lacson. Siya po, pagkatapos ng pagdaan ng bagyo, lahat po ng mga tulong na hinihingi namin, na ibinigay ng iba't ibang ahensya, ay dyan po nang galing. Dyan po nang galing sa yung ating Presidential Assistance for Rehabilitation for Yolanda. Eto, Senator Ping Lacson, sila ang nagplano, nagpatayo ng bahay, nagdala ng mga relief goods, nagdala ng lahat ng pangangailangan, nagbigay ng trabaho para sa mga nasiraan ng kanilang hanapbuhay. Yan po ang ating naging rehabilitation czar ng Yolanda. Ngunit bukod pa po dyan, si Senator Lacson po, siguro naman maalala ninyo, Senator Lacson po ay naging hepe ng PNP, chief ng buong PNP ng buong Pilipinas. At pinagmamalaki po niya, ang unang pagpasok na sa pagka-chief PNP, ang una daw ganyang ginawa ay sinukat daw niya yung mga tiyan ng mga pulis at siniguro niya na walang matatabang pulis para madaling makahabol ng mga magnanakaw. Ayan po. At nung panahon po na chief PNP siya, yung approval rating ng pulis ay napakataas po. Hanggang ngayon po, hindi na napantayan yung approval rating na nakuha ni Chief PNP na ating butihing Senator Lacson. Alam po nila ang trabaho from every level, mula po sa House of Representatives, mula po sa lokal, mula po hanggang po sa Senado. Alam nila ang gobyerno ay kung paano patakbuhin at nakikita po natin sa naging performance po nila sa nakaraan. Kitang-kita naman po natin, sila ay nandyan upang tumulong. Hindi sila tumatakbo sa Senado upang manggulo. Nandyan po sila at nakikita mo po sa record nila na wala silang iginawa sa buong buhay nilang lahat kung hindi tumulong po sa taong. Tatlo naman po sa kanila, nabanggit ko, local government. Tatlo po sa kanila ay naging gobernador ng mga iba't ibang probinsya. Ang nauna po, yung ate ko, si Governor Aimee, naging gobernador po dun sa amin, sa Ilocos Norte.
At marami pong yumaman po mga Ilocano nung dumating po si Gov. Aimee. At gumanda ang Ilocos Norte. At nakita po natin ang effect ng magaling na gobernador. Isa pang magaling na gobernador, Governor Lito Lapid ng Pampanga. Aba, maraming fans si paring Lito ah. Ay, di kilala niyo naman pala ang ating kaibigan. At alam niyo naman kung matagal, siyempre kinikilala natin siyang artista. Pero action star. Hanggang ngayon, action star pa rin. Pero po, sasabihin ko po sa inyo, dahil sabay din po kami na senador, masasabi ko po sa inyo, baka hindi nyo nakikita ang ginagawa niyang trabaho, ang ginagawa niyang pag-aaral upang ulit makasulat ng magagandang batas upang gawin ang lahat upang makapagserbisyo po sa taong bayan. At ang isa pa, naku, siguro kilala niyo ito, ang governor ng probinsya ng Cavite, Governor Bong Revilla. Pagka naririnig ko kayo, naiisip ko, mali at ang pinasukan ko trabaho, dapat tag-showbiz lang. Pero isa pa yon, kilala niyo siya dahil nakikita siya sa television, sa sine, action star din. Hindi niyo po masasabi, pero hindi niyo po alam ng gobernasyon. Kung titignan niyo po, kung kayo po ay nakakadayo, nakakabisita sa Cavite, at nakita ninyo ang Cavite noon, at tignan po ninyo ang Cavite ngayon, makikita nyo napakarami ang ginanda ng probinsya ng Cavite dahil po sa trabaho na ginawa ng Governor Bong Revilla. O dito lang po tayo sa local government. Tatlo naman sa ating kandidato ay naging mayor ng iba't ibang lungsod. Tatlo po. Mayor Abalos ng Mandaluyong City. Siya po ay siguro sa lahat ng siya isa sa mga mayor ng lungsod, city mayor, na nakatanggap ng napakaraming premyo, napakaraming pagkikilala dahil sa kanyang mga ginawa, dahil sa dami ng kanyang natulungan, at bukod pa ron sa kanyang mga bagong patakbo, bagong sistema na ginaya po namin ng ibang local government. Ganyan po, yan po ang dating mayor, Mayor Abalos ng Mandaluyong. Andyan din po ang naging mayor ng, alam niyo po ito, alam niyo po, City of Tagaytay. Sinong naging mayor dito sa kasama natin? Senator Tolentino po, naging mayor. O, kita ninyo, hindi niyo alam. At ganun din. At siya ay nakapagserbisyo bilang mayor ng Tagaytay. At tignan po naman ninyong Tagaytay, ang ganda-ganda po ng development. At alam niyo po sa lahat ng nakasama ko po na senador, ito po ang hindi po mo mahihila ito dahil laging nag-aaral, laging nagbabasa, laging nag-iisip, laging nagkokonferensya kung ano pa ang pwedeng gawin para pagandahin ang kanyang pagsulat ng batas para bigyan ng solusyon ang mga problema na hinaharap natin. At ang mayor ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas, alam niyo kung sino, anong pinakamayaman na lungsod sa Pilipinas? O sinong mahiwagang mayor ng Makati? Kita mo. Alam niyo po, kami lahat na nasa local government noon, tinitignan namin ang Makati.
Sabi namin, sarap naman maging mayor ng Makati, ang yaman-yaman ng Makati City. Ngunit, hindi po, ginamit po niya yung yaman na yun para ulit tulungan ng tao. Ang dami po, sa Makati, halos lahat na ng serbisyo, lahat ng benepisyo, libre na eh. Kaya lahat kami, gusto namin lumipat sa Makati, pero hinaantay pa lang namin yung 100 years old namin na binibigyan kami ng cake. Pero yan po ang patakbo nila. Yan po ang patakbo sa Makati. Lahat po ng serbisyo na ninanais ng tao galing po sa lungsod ay halos lahat po ay libre na. Dahil tama po, hindi winaldas ang yaman ng lungsod, ginamit para tulungan ang taong bayan. At hindi po baka kalain po ninyo na kinakalimutan po natin ang mga kababaihan. At hindi po, maliwanag naman po. Ay sa line-up po namin, 4 po dito ay babae. At hindi pangkaraniwang mga babae po ito. Kilala ko silang lahat. Wala nang kasing tapang, wala nang kasing sipag, wala nang mas malaking malasakit, mas malaking puso kaysa sa 4 nitong mga ating kandidato para sa Senado. Kaya aasahan po ninyo, kapag nandyan sila sa Senado, ang 4 na kandidato natin ay sila'y titiyakin nila na malakas ang boses ng kababaihan, na ipagtatanggol ang karapatan ng ating mga kababaihan. Yan po ang ating mga lady senators. At baka akalain po ninyo na ang ating mga senador ay tiga Maynila lahat. Hindi naman po siguro tama yun dahil maraming iba't ibang lugar na kinakailangan na naunawaan ng mga senador. Kung anong mga pangyayari doon, ano ang lagay doon, kung maganda ba ang sitwasyon, kung may kailangan ayusin. Kaya marami pong sa ating mga kandidato kung saan po galing sa Pilipinas. Unahin na po natin ang ating champion, si Senator Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani, Jensan. Alam nyo, kilala nyo naman si Sen Manny. Ayos. Manny. Sen Manny, baka hindi mo alam, nung nagbo-boxing ka, nanonood kami sa television, ganyan pa rin ang sigaw namin. Manny, Manny, Manny. Si Erwin Tulfo naman ay Dabawenyo dahil doon sa po lumaki at sa Davao at sa Sulu kung saan po na destino ang kanyang ama na naging bayani ng ating bansa. Yan po, ang si Erwin Tulfo po. At palagay ko na hindi nyo na naabutan ito, ngunit hindi nyo siguro alam ito. Ang unang Senator Soto ay galing po sa Cebu. Kaya po, ang ninuno ng ating SP, Senator Tito Soto, ay galing naman Bisayak man, galing sa Cebu. At alam nyo naman kaming dalawa ni Sen Aimee, kilala nyo po ang aming ina, si Imelda. Si Imelda ay waray-waray man. Kaya yan po, talagang makita ninyo, kung saan-saan po. At sila nakaikot na kung saan sila pinalaki, kung paano nila nauunawaan ang sitwasyon sa bawat lokal. At eto siguradong hindi ninyo alam. Ang pinakabata po natin na kandidato rito, pinakabata pero isa pa sa pinakamasipag ito, mabait at mabuting tao ito, si Camille Villar. Ang ninuno po siya po ay Ilongga. Kaya yung pong mga ninuno niya doon po nanggaling. At marami na po siyang ginagawa doon na marami bilang congressman at kahit nung private citizen lang. Mga kababayan, malinaw po ang direksyon ng aming grupo ng alyansa na ito.
Ito ay para sa kaunlaran, para sa kapayapaan. At hindi para ito sa pag-aaway-away at sa pag-aapit. Ang kailangan po natin para tayo'y umunlad, hindi po ang pananakot o paninigaw. Ang kailangan po natin ay solusyon, hindi mga mainit at maanghang na salita na wala namang kabuluhan at wala namang kinalaman sa pinag-uusapan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagpapataguyod ng interes at kapakanan ng bawat Pilipino. Ipaglalaban po namin ang ating soberanya at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi po natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sino pang dayuhan. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman sa ating sariling bayan. Sa laban kontra sa krimen at droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon sa krimen at sa droga ay ang pumatay ng libo-libong Pilipino. Mga tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan ayon ay sa pamamagitan ng mga buong pusong suporta sa ating mga kapulisan at sa ating mga local government. Pagdating naman po sa ekonomiya, sa trabaho, hindi po natin kailangan umasa sa mga iligal na operasyon kagaya po ng Pogo na naging pugad ng krimen at karahasan. Ang solusyon po ay tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa maliliit na mga gawa, sa maliliit na mga ating mga magsasaka at mangingisda. Magkaisa po tayo, kagaya po ng aming pagkakaisa. Magkaisa po tayo at tayo'y magsama-sama muli. At tayo magsama-sama upang maabot natin ang ating pangarap, ang ating pinapanaginip ng magandang bagong Pilipinas. Yan po ang hangarin ng alyansa. Yan po ang hangarin ng aming pagsasama. Kaya po kami nagsama upang palaguin, pagandahin ang serbisyo ng gobyerno. Kaya po, pagdating po sa Mayo, at kayo ay pupunta na at boboto, huwag na kayong magdalawang isip. Tignan nyo po yung alyansa, 12-0 po, i-shade nyo na kagad. Para sa alyansa, mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Bicol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kababayan Bicolano! Once again, mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas! At ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Pogo! Alright guys, napakinggan at napanood po natin ang alyansa para sa bagong Pilipinas rally sa Camarines Sur ngayong March 7 yan, no? Alright, maraming salamat sa panonood pakinig dito kay Rob Trip, and thank you so much sa RTV Malacanang, courtesy by RTVM. Alright, thank you so much and God bless us all sa ating lahat, and peace out.